Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Sinimulan na ngayong araw pag-iinspeksyon sa mga container vans na naglalaman ng mga balikbayan boxes na inabandona o hindi na talaga i-deliver sa mga kababayan natin na nag-aabang ng kanilang mga padala mula sa mga kanilang mga kamag-anak na mga OFW na nasa ibang bansa. Itong nasa likod ko ngayon, mga kapatid, ito yung mga container vans. A total of 144 container vans ang pinaka-pinag-uusapan dito ng mga abandoned. Ang bawat isa niya naglalaman ng libo-libo na mga balikbayan boxes, depende sa sukat. Meron daw siya nasa 50,000 hanggang 130,000 na total of boxes ang talagang napending dito sa Bureau of Customs. Ang sinasabi kasi, itong mga consolidators at deconsolidators na silang naka-assign na dapat magpapadala ng mga balikbayan boxes, hindi nagbayad ng enough charges or dues sa Bureau of Customs. Kaya napending. Karamihan dyan, umabot daw ng pinakamababa na yung 8 months, and some of them nasa 2 years na inaabangan talaga yung mga balikbayan boxes. Ang iba dito, ayan yung ilang mga balikbayan boxes na inilabas sa kanina. So, ngayon lamang dumating. Meron nga dyan talagang yung isang OFW, siya mismo nagpadala, nakauwi na siya sa Pilipinas, ngayon lang niya nakuha halos yung kanyang balikbayan box. Nasa 11 consolidators ang pinaka-minomonitor ngayon ng Bureau of Customs na nakatakda nilang iban dito nga sa nangyaring anomalya na ito. Ang sabi ng Customs ni Commissioner Ariel Nepomuceno, tila sinasadya ng ilan na talagang hindi bayaran yung dues para nga makaligtas sila sa ganitong klaseng responsibilidad. So ngayon, nakatakda itong sagutin ng pamahalaan. Kumbaga ito'y pangregalo raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan natin. At sila na mismo ang magde-deliver door-to-door at walang dapat bayaran ang mga kaanak ng mga OFW na nag-aabang sa kanilang mga balikbayan boxes. Nakatakdang sampahan ng Bureau of Customs ang mga deconsolidators na sangkot dito sa pag-aabandona sa mga containers na naglalaman nga ng mga balikbayan boxes. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.